Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM. Chin, first of all, gusto kong magpasalamat sa inyo kasi binigyan niyo ako ng pagkakataon para maibahagi ang aking buhay. Ako nga pala si Kimmy Jane from Sitio Alyeng sa Pumasla, Malapatan, Sarangani Province. Ibabahagi ko ang aking kwento dito, hindi para kaawaan, kundi gusto ko lang ma-inspired sila kung gaano ako ka-strong na tao. Year 2011, high school ako. Nakatira ako sa bahay ng ate ko with my 2 siblings. 8 p.m. umakyat na kami sa kwarto. Pero may biglang kumatok at binuksan ng kapatid kong lalaki. Yun pala, kapatid ng asawa ng ate ko. Binata, 18 years old. At sinabi kong, "Kuya, may kanin dyan pag gusto mong kumain." Hindi kami komportable sa kanya kasi kapatid niya, asawa ng ate ko. Nung matutulog na sana kami, nagulat na lang ako nang biglang pumasok siya sa higaan ko. Hinila ako, niyakap. Sisigaw na sana ako pero hindi ako makasigaw. Tinakpan niya ang bibig ko. Sinabi niya sa akin gusto niya daw ako. Grabe, Chin, halos hindi ako makahinga sa takot. Tapos bigla niya akong binitawan nung hindi na ako makahinga masyado. Kasi hindi niya alam may sakit ako sa puso. Yes, Chin, may heart problem ako. Mula edad 7 to 16. But thank God, nung nag-17 ako, okay na ang heart ko. At ito nga, Chin, binitawan niya ako agad-agad. At agad din akong bumaba sa kwarto, pumunta sa bahay ng tito kong pastor. Nagsumbong ako sa kanya. Sabi niya pa, "Matulog ka muna dyan. Bukas pag-uusapan namin to." But all night, hindi ako makatulog. Panay iyak. Natatakot. Kinabukasan, pumasok ako sa school kasi may exams ako. Di na ako nakapag-focus. Nakinginig pa ako at sabi ng teacher ko, "Kimmy Jane, anong nangyayari sa'yo? Namumutla ka? May sakit ka ba? Umuwi ka muna." Umuwi nga ako at doon ako dumiretso sa bahay ng pinsan kong pastor. Bahay yun ni na Norman. At nakita ko si Papa with my 2 uncles. Tapos nagtago ako. Niligpit ko kagad ang gamit ko para lumayas. Pumara ako ng jeep. 10 pesos lang ang pera ko. At pumunta ako sa Tanguglan sa kapatid ni Mama. Nagulat ako, pagbaba ko doon, nandun din ang lalaki. Yung kapatid ng asawa ni ate. Sinundan ako. Kaya mas lumala ang takot ko. Pinauwi siya ng kuya ni Mama. Kaya umuwi siya. Pagkabukas noon, sinundo ako ni Mama. Sabi niya, "Okay, uwi ka na. Wala nang probs. Tapos na." Ang saya ko kasi akala ko tapos na nga. Hindi pa pala. Pagdating ko sa bahay namin sa Alyeng, nagulat ako nang sinabihan ako na sa Sunday mamamanhikan na daw ang lalaking, sabi ko. Sinayaw ko. At papasok na sana ako ulit sa school nang sinabihan akong nakita namin kanina sa daan si Dong. Yes, Chin. Doy or Dong ang call name niya. Nakita namin sa daan, inaabangan ka. Pag di ka pumayag, papatayin ka. Mas lalo akong natakot. Usapang patay na yan. Sabi ko, paano pa ako makakatakas ulit nito? Fast forward. Dumating nga ang araw ng linggo, August 2011 noon. Tuloy ang pamamanhikan nila.
Nag-fake smile ako para respeto na lang sa kanila. Pero sabog ang puso ko sa galit at iyak. Ang sarap magpakamatay ng oras na yon. At ayun nga, Chin, tuloy pinag-usapan ng kasal namin. 10 months mula sa araw nun. August to September 2011, every week doon siya sa bahay namin. Hindi ko pinapansin, galit na galit ako. At lagi kong pinapamukha sa kanya hanggang sa mamatay ako. October 3, 2011, iniwan ako ni Mama sa bahay. Pumunta siya sa ate ko at si Papa umaakyat ng niyog sa ibang purok. Kasama ko sa bahay ay second wife ni Papa. Nagulat ako nang dumating si Boy. Nag-hi siya sa akin. Deadma ako. At tinawag ako ng second wife ni Papa para utusang magsaing. Pero nagulat na lang ako nang bigla akong hinila ni Boy. Tinakpan ang bibig ko para itatanan na pala ako. Hindi sila makalapit sa akin kasi nakatutok nga sa ulo ko ang baril. Habang hawak ang isang kamay ko, naka-shorts lang ako noon, Chin. 16 years old lang ako. At first time ko pa nagdadalaga sa oras na yon. Hinila ako at tinitingnan lang ako ng mga tao. Hinayaang itanan at itutok sa ulo ko ang baril. Pinakamasaklap ay natulala ako nung pinutok ang baril malapit sa tenga ko. Bigla akong nawala ng pandinig. Kahit siguro sigaw ng ibon, wala talaga. Tulala ako. Hinila. Di ko alam kung saang lugar dinaanan namin. Madaming tinik at gubat. Dinala niya ako sa bundok nila sa Sitio Lamot, Sapu, Padido. May dinaanan kaming parang kuweba. Tatalo na sana ako para magpakamatay. Mas okay na mamatay kaysa makasama siya. Kaso, bantay sarado niya ako. Pagdating namin sa lugar nila sa bukid, sa Sitio Lamot, Sapu, Padido, naabutan ko ang mama niya. Niyakap ko. Panay iyak ako. At sabi ko, tulungan niyo ako. Kaso iniwan niya ako. Umuwi sa baryo at 5 p.m. October 3, 2011. At doon na nga, Chin, nasira ang pagkatao ko. Hinila ako at ginahasa. Hindi ako makapalag kasi ang liit kong tao. Ang pinakamasakit pa ay tinanggap ko na lang siya nung namanhikan. Kahit ayaw ko. Pinangakuan akong pakakasalan pero itatanan lang pala at gagahaasain lang pala. 1 week kami nagstay sa bukid nila. Hindi ako kumakain, tulala, hindi nagbihis, panaiyak, wala ng boses. Hindi ako naliligo o nag-ayos man lang sa sarili. Parang nababaliw na ako sa trauma. At yung underwear ko, puno na ng dugo. First time ko sa menstruation. Ginahasa pa ako. And after 1 week, pinatawag na siya ni na Papa. Pinaasawa na lang ako sa taong dahilan ng mas masalimuot kong buhay. Ayokong pumayag. Sana, pero ayun, pumayag na lang ako. October 2011 to September 2015. Nagsama kami. May 2 kaming anak, puro lalaki. Sa 4 years naming pagsasama, andyan pa din ang takot at trauma ko. Kahit sigaw ng tao or tunog ng sasakyan, takot na ako. Sa 4 years naming pagsasama ay mas lumala ang trauma ko, Chin. Dahil grabe ang seloso niya. Walang araw o gabi na hindi kami nag-aaway. Pero hindi naman siya nananakit. Pero mas masakit ang mga salitang binitawan niya. Tuwing nag-aaway kami, sinasabihan niya akong
Palamunin ako, walang kwenta, pati privacy ng pagkababae ko dinadamay niya. Sa tribo naming Blaan, kasal o hindi, basta magkasama kayo, asawa mo na yan. Fast forward tayo ulit. Year 2015, September, magna 19 years old ako. Nag-decide akong mag-abroad. Kahit bata pa ako. Pero ginamit ko ang birth certificate ng ate ko kasi 23 years old na siya. Pwede na. Pumunta ako ng Manila, September 28, 2015. Kasabay ko ang 2 pinsan at 3 kaibigan namin. Iniwan ko mga anak ko. 8 months ang bunso ko, 1 year and 10 months ang panganay ko. Parang nabawasan ng tinik ang dibdib ko. Sabi ko finally, oras na para makalaya ako sa trauma. Pero hindi pala, Chin. Mas malalang nangyari sa akin sa Manila. Sa bahay ng agent ko, nag-apply ako 10 months bago ang flight. Kaya naabutan na ako ng 20th birthday ko. Akala ko nakawala na ako. Hindi pa pala talaga. Always nagko-call kami ng asawa ko, Chin. Walang araw na hindi ako inaaway. Kapos na nga ako sa allowance, away pa, araw at gabi. Isang araw nun, inutusan niya ang asawa ng kapatid niya, na pinsan ko din, at kasabay mag-apply abroad. Inutusan niyang bugbugin ako. Yes, Chin, inutos ng tatay ng mga kids ko na bugbugin ako. Binugbog nga ako ng mga kasama ko, pati agent ko. Binugbog nila ako. Lumabas ang dugo sa ilong ko at sumuka ako. Muntikan ko nang tumalon sa building. Pero naisip ko may mga anak pala ako. Chin, pasensya ang haba ng story ng buhay ko. Pero lubos-lubusin ko na lang lahat. Ayun nga, Chin, hindi ko tinuloy ang pagtalon sa building. Ginawa ko ay tumawag ako sa madam na may-ari ng agency. Kung pwede doon ako magstay sa accommodation nila. Sinabi nito, yes Kim, punta ka. Punta ka bukas. Pumunta ako, Chin. At first time kong magbiyahe sa Manila ang mag-isa. Mula Antipolo, Rizal to Cavite. And thank God, ligtas naman ako. At nakalayo na nga ako sa mga taong nambugbog sa akin. Pero hindi pa doon nagtatapos. Sa agency ako pumunta pero ang kwento ng isang kasama ko, sumama daw ako sa lalaki. Kaya away ng away pa din. Hanggang mag 2 months, nagstay din ako sa agency. Hanggang nagkaroon ako ng flight schedule. Finally, nasabi ko, makakapagsimula na ako. July 2016, flight ko. After 10 months ng stay sa Manila. Pero kwento ng tao, wala daw ako sa abroad. Pero first time ko abroad, Chin, sa Amman, Jordan. After 2 years, umuwi ako, July 2018 ng Pinas. Unang araw ko sa Pinas, 5 p.m. dumating na kami sa bahay ko. Madaming tao. Side ni Papa, side ni Mama. Side niya ng asawa ko. 10 p.m. pumunta kami sa Tangoglan sa tito ko para bisitahin si Lola Tandang. Or si Lola. Sa Kapatan Glan, nagmotor kami kasi may binili akong motor. Yung asawa ko, nag-stop siya sa pagdadrive. Bigla akong hinila at muntik na naman akong gahasain. Asawa niya ako. Pero gusto niya pa akong gahasain. Kasi nagda-drugs siya. Sinabi ko sa kanya, ano ba ako? Asawa? Or gagahasain mo lang ang nanay ng mga anak natin? Na-trauma ako, Chinong 16. Sabi ko pa, nung pagtanan mo sa akin at gahasain. Ngayon na may 2 tayong anak,
balak mo na naman ulitin ang ginawa mo nun. Nagalit siya. Hindi na niya tinuloy ang balak niya. Muntik pa ako mabangga ng van galing Glan. Kaya grabe na naman, bumalik na naman ang trauma ko. Ayun, Chin, sabi ko sa kanya, balik abroad ako ulit. Ayaw ko sana na bumalik, kaso sa ginawa niya ay bumalik ang takot at trauma ko. Pumayag naman siya. And finally, September 4, 2018, flight ko ulit pa Manila. Apply agad ako pa Kuwait. 2 months Manila, and then nagkaroon ako ng flight na. Doon ako nag-decide, Chin, 23 years old na ako, na makikipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi ko na kaya ang lahat. Tumawag ako sa kanya at sa parents ko. Pinatawag siya ni Papa sa Purok Chairman. At tinawag nila ako through video call. Sabi ko, mas okay na magstay ako dito or mamamatay kaysa kasama pa siya. Kasi walang araw, sigaw lang ako sa nangyari sa akin. Nung itinanan niya ako 2011 at tinulit na naman niya 2018. Sabi nila sa kanya, wala na tayong magagawa. Siya na ang bumitaw. Kaya pumayag na lang siya, Chin. Ang dowry nila sa akin ay 30K. Pero dahil ako ang nakipaghiwalay, kaya naging 96K almost. Ganyan kasi sa tribong Blaan, times 3 kung sinong makikipaghiwalay. Nag-okay na lang ako basta makalaya lang ako. January 2019, pinadalahan ko sila ng 20K na cash. Para pang una dun sa 96K. Binigay ni Papa pati isang kabayo namin. Bali 40K na ang total na naibigay. So may kulang pa na natirang 56K. September 4, 2019, umuwi ako sa lugar namin. Grabe, sinundan niya ako. At lumuhod sa harap ko, sa harap ni na Papa, para balikan ko siya. Umiyak ako kasi ayoko na. Sabi ni Papa at mga tito ko, bigyan ko daw siya ng second chance. Pinagbigyan ko, Chin. Binigyan ko ng another chance September 19, 2019. Bumalik ako ng Maynila. Pero ganun pa din. Bumalik pa rin ulit ang nangyari. Pagod na din ako, kaya na-block ko siya. Gumawa siya ng new account at siniraan ako sa social media. Alam mo yung post niya? Pinost niya ang panty ko with caption na, "Itong babaeng ito, galing Manila. Basang-basa ang blank kay gitira sa taga Manila. Tunog ni. Grabe, parang binuhusan ako ng kumukulong tubig." Tumawag ako sa papa ko. Ayoko na pa. Pagod na ako. Tuluyan na ako makikipaghiwalay na talaga sa kanya. November 30, 2019. Flight ko na papunta dito sa Saudi. Hanggang ngayon, dito pa din ako sa Saudi. Pinatawag ni Papa para ipagpatuloy ang paghihiwalay for the second time around. Yes, Chin, nagpadala ako ulit ng pera, 20K, para ipambayad sa 96K. Bale, 60K na ang naibigay namin. Pumirma siya at tinanggap niya ang pera. At makikipaghiwalay na nga ako ng tuluyan sa kanya. Last call namin, June 2019. Sabi ko babayaran ko ang natitirang 46K noon. Pag umuwi na ako ng Pinas. Kasi gusto ko pumirma din ako. Wait naman nila ako at nasa kasunduan. Once hindi ko pa paid, kahit nagbigay na ako ng 60K, still, asawa niya pa din ako. So okay ako doon. Total, di naman ako nagloko. August 28, 2021, namatay ang papa ko. Sabi ko, papano na ako?
May natitira pa kaming kasunduan ng ex ko. Pero lumalaban pa din ako. Bukod sa single mom ako at ako ang bumubuhay sa mga anak ko, ako din ang inaasahan sa mga iniwan ni Papa. September 2021, may biglang nag-chat sa akin na, Kimi, napreso baya imong ex, nadakpan gabi kay may kaso daw nga rape o drugs. Grabe, Chin. Tumulo ang luha ko. Bumalik ang trauma ko. Once kasi nakakarinig ako about rape, natutrauma ako. Sabi ko, thank God, nakalaya din ako. Malaya na ako sa pagbabanta niya sa akin na papatayin ako. September 29, 2023, umuwi ako ulit sa Pinas galing Saudi. Para dalawin ang family ko. Tapusin na ang dapat tapusin sa kanya. At baliktad ang mundo. Siya naman ang wala kasi nasa kulungan siya. Ako naman ang nandun sa harap ng chairman. Tinatawagan siya sa phone. Sabi, umuwi na si Kimi. At pinatawag ang mama mo ulit kasi wala ka para tapusin na ang dapat tapusin. Pero hindi siya pumayag, Chin. Ayaw niyang makipaghiwalay. Kinausap ako ni chairman at tito ko. Bigyan ko na daw siya ng third chance. Pero ayoko na. Umiyak na ako. Sabi ko, maawa naman kayo sa akin. Hindi na nila ako pinilit. Kinuwenta na nila ang lahat ng binayad ko na 96K. At dahil binenta niya ang bahay ko at kabayo ko at naging part siya ng life ko, hati kami. Bukod sa hindi binigay sa akin ng pera ko, binawasan na lang doon sa natirang bayad ko sa kanya. Finally, 23K na lang ang natira. Tinapos ko noong October 8, 2023. Pumirma ako kasama ang mga witnesses at dinala sa kanya ang notebook para pumirma siya. And finally, nang makita ko ang pirma niya, umiyak ako. Napasigaw na finally I'm free. Malaya na ako. At nakalaya na ako sa kanya, Chin. Pero ang trauma, hanggang ngayon, nananatili pa din. Minsang umiiyak ako pag naaalala ko ang lahat. Pero sabi ko, I need to be strong para sa dalawa kong mga anak. May message to my ex-husband. Salamat, Doy, sa lahat-lahat. You made me strong. Dahil sa karanasan ko sa'yo, mas lalo akong lumalaban. Lalong tumitibay at pinatibay ng trauma ko sa'yo. Magsisilbing inspirasyon ko na lang ang lahat. Pinapatawad na kita, pero never kong makakalimutan ang naidulot mo sa akin. Kasi hanggang ngayon nandito pa din ang trauma ko, anxiety, and depression. Chin, maraming salamat sa pakikinig sa kwento. Sa mga nanghusga sa akin kung bakit naging batang ina ako noon. Now, alam nyo na ang story ko. Pero salamat pa rin sa panghuhusga nyo. Hanggang dito na lamang ang aking liham, Chin, at maraming salamat. Pasensya kung sobrang haba ng story ng buhay ko. Inubos ko na lahat para sulit. Na-share ko ito hindi para kaawaan, kundi para ma-inspired ang mga taong may karanasan tulad ko. At muli, ako si Kimi Jane. From Sitio Alieng sa Pumasla, 30 years old. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you.
Dear Mags FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mags FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mags FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mags FM with DJ Chini.